Isang napakagandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nanonood sa atin. And welcome to our first episode ng Talk to Chico. And actually, well, December na ngayon. Advance Merry Christmas sa lahat ng mga ating mga netizens all over the world. But for now, ang nakakaloka, I am very much privileged of isang text lang at isang call lang. Sabi ko, Bes, pwede ba kitang ma-interview? Ayun. So, well, kasama po natin ngayon, umuot sa hindi po nagdalawang isip. Kasama po natin ngayon ang tinaguriang the most controversial content creator in the city as of now. Ladies and gentlemen, mga barkada, Kolay! Ayun. Kumusta ka, Kolay? Hello, good evening. Miss Kolay, ano ba tawag? Miss Kolay na lang. Ayun. So, by the way, let's straight to the point, no. Sino ba talaga si Kolay? Okay, si Kolay is isa siyang jolly personality and then joker. And then stricta. Stricta, oh. Palaban. Hindi nagbibigay ng bara. Alas. Oh. Lalo na pag mali. Sa mali. And then si Kolay is... Pero grabe yung kuan mo, Kolay, no? Miss Kolay, yung ano tawag nito, yung fighting spirit ng isang sino bang hugot nun? Di ba kasi not everybody po talaga na kung saan alam mo yung babae, tapos grabe yung fighting spirit ng isang Kolay. Ano bang hugot ng isang Kolay? Bakit ganun katapang? Siguro given talaga yung tapang. Kasi From birth talaga ang tapang? kasi yung tatay ko, sundalo po, Marine. So, kahit ako babae, nag-iisa lang ako babae sa pamilya namin. And then, hindi nakakaligtas, bugbogan talaga. Kaya, hindi ko na lang alam kung may papalag. Training ng pagiging sundalo talaga ang nadaanan ni Kolay. Si Kolay ba may pamilya? Meron bang anak? Or single ba? Or ano? May asawa po. May asawa, okay. Mga anak. So, pakilaya ba ya Prinsipya L word Kolay? Sinong nag-coin yan? Bas dami-dami ng pangalan, bakit Kolay talaga, di ba? Opo, sige, sasagutin ko po. Before kasi, Madam Guaps po ako nung during pandemic. So hindi ka lang pala ngayon nag-start bilang content creator? Actually, hindi ka pa bago? I am not content creator. Okay. Opo, ginagawa ko to, parang libangan ko lang. During the pandemic? Nag-start ng pandemic? Nag-start ako nung page para mag-reach out sa mga tao, para yung mga walang mga cellphone. Kasi diba nga po, yung Zoom, wala devices ng mga ano. So, naggawa ako and then pinagpala naman po ako, diba? And gusto kong makatulong sa mga bata na walang cellphone. Namimigay po ako ng cellphone and tablet that time. Pero usually, hindi ko talaga pinopost. Ngayon naman talaga pinopost through Gcash. Yun sa Gcash. Ngayon ko lang nalaman. Nagbibigay ako. So technically, during the pandemic, di ba, kasagsagan ng online classes yon. So bilang may puso ang isang Kolay, naghanap ng paraan and through your initiative na this is one way na ma-reach out mo yung mga tao para bigyan ng cellphone. Opo, cellphone. And then Apakabait naman sa... Nag-create ako ng page. So, yun na po yung name na Madam Guaps. Kasi palagi ako sinasabihan, Madam Guaps. So, pinanindigan... That's short for Madam Guapa. Opo. Okay, pinanindigan ko yung pagiging Madam Guaps. Pero, hindi ibig sabihin na Madam ako yung mayaman, ha? Kasi sinasabihan nila ako na Madam Guaps. So, Madam Guaps. Opo. Tapos mahilig kasi ako yung manood kay Heart Evangelista. So, yung Borloloy ko before overflowing na. Pero ngayon, na talaga. Yan, minus na. Opo, na. But anyways, so during that time, that was the birth of your interest to SOCMED. During that time, when your pure intention is to help. Yes. During that time po ba, if you don't mind me asking, nakailan po ba ang isang Kolay ng mga batang natulungan? More or less? Cellphone. Opo, sa cellphone.
parang operation cellphone bigay ang dating? Binibigyan ko po sila ng cellphone, mga more or less, hindi lang din sa bata. Even matatanda. Yes, college, nakabigay college. ako. And then, sa mga bata, mga 6 cellphones. Bakit Nabigyan pumasok yun sa utak mo? I mean, bakit pumasok yun sa yung ganung konsepto? Kasi hindi lahat nakaka-provide. At na-feel mo yun? I mean, nakita mong paghihirap ng mga tao. And then, binigay ko yun sa taong deserving talaga. Okay. Kasi nakita ko yung sitwasyon, yung desidido nilang mag-aral po. Tapos, Opo. syempre, during that time, alam naman po natin talaga mga barkada na during that time, ang daming interested po talaga to work at to study. Yet, syempre, let's admit the reality also that not everybody has this smartphone na pwedeng mag-join ng mga online classes. And imagine, 6 individuals, 6 na bata, may 6 na bata ka nang natulungan na kahit papano na itawid yung hirap sa pag-aaral. Then, aside of that, meron din po ako ng mga tablets. Mga 4, ganyan. Okay. Tapos yung iba naman po, hindi lahat. Yung parang hindi, tapos parang kulang lang. Sabi, Madam Guaps, kulang 4,000, 2,000, ganyan. Binibigay ko na lang. Yung ganon. Dagdag po. Dagdag sa pamili nila ng gadget. Okay. Opo, ganon yun. It's very interesting. First time kong, first time kong narinig yan. And, alam mo, well, technically, barangay kagawad ako and SK chairman ako during the pandemic. So, alam ko same path yung atin na, nakita natin yung mga panahon na yon na ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap-hirap ng sitwasyon. But right after that, bakit nag-change from Madam Guaps to Kulay? Kasi parang hindi nagpipit sa personality ko. Yung Madam Guaps, Madam, nagwapa, okay naman po. Yun po, kasi si Kulay kasi, jolly talaga ako, joker na tao. Ako yung tao na kaya kitang patawanin na joker ka, pero hindi mo alam, mas kaya kitang, okay, patawanin. Yun. So that's why, Pati parang who coined the word Kulay? Ako lang din po, kasi during election, meron yan yung, di ba lalay, na uso yun yung mga lalay. Okay. Kaya si Kulay galit sa lalay. Kaya ako, okay. si Kulay ayaw sa lalay. So that's why naging trending yung term na lalay before, no? Lay, ayaw lay, di ba? Kaya si Kulay galit sa lalay. Yes po. Hinaway pa po ako kasi nagpe-payout sila doon. Yung mga ganung bagay. So yung mga ganung bagay, doon nag-start, doon na-coin ang word na Kulay. Yes. Tapos maganda din siya sa pandinig ko kasi parang joker siya. Jolly, bubbly, 'di ba yung dati? Sino si Kulay bilang kapatid, bilang miyembro ng pamilya, bilang ate or bilang pinsan? Ako si Kulay na kahit matanda ka sa akin, kaya kitang pangaralan at turuan ng tama. Kasi hindi porket matanda. Admitted naman natin yan. Not everybody talaga. Na age doesn't matter when in terms of how we see things and perspective in life, diba? May mga matatanda sa atin na minsan mas matanda pang mag-isip ang bata kaysa sa kanya. And ikaw yung isang Kulay na kaya mong kaya to abla ko nelen, mali to ko sa tutaas eh. Debe ang sina tuas eh. Pati ako si Kulay na may prinsipyo po. Hindi ako nabibili. Never. Pati pag sinabi ko may isang salita si Kulay, yan yung pinaninindigan ko. And then maawain. And syempre po, matulungin. Hindi pwede maawain lang tapos hindi tayo tutulong. Diba? So nakakaintindi po ako kahit nandito na ako sa estado ng buhay ko, hindi naman po sa pagmamayabang, kaya na ni Kulay. Pero ako yung tao na marunong makasama kasi meron kasi po ang taas ng tingin sa sarili. Hindi porket yung parang before mahirap siya, hindi na talaga lumilingon ng pinanggalingan. So si Kulay parang nasilaw sa pagkano yung laman ng bulsa, di ba? May ayaw niya, hinahihiya niya yung pinagdaanan niya. Si Kulay, sobrang proud si Kulay na before hindi nakakakain si Kulay. Yes.
let's talk about that. Let's talk Opo, about opo. that. Sino ba si Kulay dati? Ay, nakakaiyak. Weak ako dyan, palabas si Kulay. Pero pagdating Oo. sa nung bata si Kulay, sobrang hirap po ng buhay. Naiyak ako. Bakit mo tinanong? Sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Ako yung Siguro nagkaroon ka ng ganyang personality. Oh my God. Siguro nagkaroon ka ng ganyang personality because of grabe ang pinagdaanan. Yes po. Naiyak ako. Opo, ganun ako katapang pero pag lumilingon po ako sa pinanggalingan ko, kaya naiintindihan ko yung sitwasyon ng mga wala. Totoo po yan. Sabi nila, we give not because we have everything. Yes. We give because we know how does it feel to have nothing. Yes. And I salute to that, 'di ba? I salute to that. Grabe ang struggle ng isang Kulay. Actually, ganito kasi yon. Pinanganak ako na meron. Kasi tatay ko Born po. in a silver spoon. Yes, kumbaga. pinanganak po ako. Ah. Bata pa kami, private school. May school bus. And then, tatay ko po, official po tatay ko. And then sa finance, Marines po siya. And then yun na po, yung nag-struggle, yung nag-start ng struggle ng life po, yung nagkasakit. So, tumira na kami sa pamilya. So, yun na po. Yung pinagdaanan ni Kulay, kahit pamilya mo po, hindi ganun tama yung trato sa'yo. Minsan kasi sabi nila, mas nakakatulong pa yung ibang tao, no? Kaysa sa mismong pamilya natin. Kasi po tumira sila sa amin. Nagtatampo ako, tinatanong ko, bakit sila? Maayos yung trato namin, pero sa akin hindi. Lagi sila galit. Tapos si Kulay, kahit lahat ng trabaho ginagawa ni Kulay, may nasasabi pa din sa atin. Okay. Tapos, nung bata pa po ako, ang gusto ko lang talaga is mabuo yung pamilya ko po. Makatira sa isang bahay. Isang bubong. Yes po. Pero So, yun ang ano ko pa. yung dream mo right after nagka-problema sa dad mo, nagkasakit si dad mo. Opo, si Dad. So, nung tumira kayo sa kanila, imbes na yung mga taong saan kayo nakatira during that time was part of your family before, tapos iba yung trato Opo. kay Kulay. Sobrang iba. Kahit yung trabaho ng lalaki, dapat silang gumagawa. Si Ako po. Tapos hindi po kami nakatira sa isa. Yung isa sa tito, sa lola, ganyan po. Kasi hindi kami magpakain po. Tapos Hindi kaya pakainin. hindi kaya po. Kaya po, nakatira kami. Iba-iba po yung location namin. Yung isa sa auntie, yung isa sa lola po. Now I understand why behind the strong image of Kulay is ganon. And now I understand why Kulay sa panahon ng pandemic, Yes. grabe kung mag-open ng kaniyang kamay and to give something to the people who are in need. Because once upon a time in your life, Yes. isa ka sa mga batang ganon. Opo. 'Di ba? Isa ka sa mga bata na nahihirapan. Isa po talaga ako sa mga bata na naranasan ko po yung gusto ko pong pumasok. Tapos, ako lang po yung hindi nakasubmit ng project because wala po enough na money. So, yun po. Simpleng ganun. Kaya yung may time nga po, pinasa na ng kaklase ko. Sorry po na naiiyak ako. Yung may time nga po, pinasa niya na. Sinabi ko, pinasa mo na ba? Sabi niya, tapos na. Nire-recycle ko yun para kunwari, iba na. Para sa'yo. Opo, kasi wala grado. Yun po. Para maitawid ang project. Opo, ganun po si Kulay pa, ma-discarte po. That was during that time. Yung tumira ka ba sa family? That was ilang year? How young are you during that time? When I was, grade 4 po. So early talagang namulat sa katotohanan ng mundo. Opo, ganun po. Totoo nga naman pala talaga no, na sinasabi nila na the best
teacher natin sa buhay is our Experience experience. po. Yes po. And ang nagiging dahilan kung sino tayo ngayon, it's because of kung ano yung napagdaanan natin. Opo. 'Di ba? Depende na yan sa'yo kung magpapadala ka sa galit ng mundo Yun nga po. or magsisikap ka na sasabihin mo sa sarili mo na kaya mo to. 'Di ba? Kaya ko to. And you were able to do that, Kulay. 'Di ba? Ngayon mga barkada, dito natin malalaman kung bakit pala ganun ang buhay ng isang Kulay. Totoo, 'di ba? Opo. Now, nung dumating ang point na medyo nakaluwag-luwag ng isang Kulay, sabi mo yung address ng mga kapatid mo nasa iba-iba kasi minsan nasa tita, yung isa nasa ganito. Paano yon? Yung feeling, 'di ba? From hirap, nasabi mo sa sarili mo, kaya ko nang kunin ang mga kapatid. Kaya ko nang itira ang mga kapatid ko sa isang bubong. Dumating ba sa point na yon, Kulay? Dumating siya pero madami pa din nangyari. 'Di ba nandito po kami sa Zamboanga and then pinauwi na kami ng tatay ko sa Maynila. Tapos yun na nga po kasi malapit na po pala siyang mamaalam. Mamaalam. So yun, tinala na kami doon. So nabuo naman po kami. Pero hindi pa natapos yung mga nangyari. Oh. Yung bahay na inuupahan po namin, hindi na kami nakakabayad. Tapos may time nga po na hindi kami kasi pinapaalis kasi 'di ba meron po yung yung parang plaso. Oo, kasi 'di ba pag nagre-rent ka ng bahay, it's minsan 2 months advance, 1 month's advance, 1 month deposit. Pero Ganon. yung time na yun, wala na talaga po. Pinapalayas na kami. Tapos pinapabarangay na kami. Kasi hindi nakapagbayan. Hindi na po. Tapos ang ginagawa ng may-ari, pinapakat na yung mga ilaw, tubig. Yung parang kami na mismo yung susuko. Ganon po. Okay. So, pinapaalis na kayo sa bahay. Opo. So, dahil hindi kayo umalis, nagbaranggayan na. Barangay Tapos nung po. nagbaranggayan na, para aalis kayo, pinaputol yung tubig at saka yung ilaw. Opo. Pinaputol po. Grabe ang grabe pala talagang pinagdaanan ng isang Kulay. Opo. Oo. Then what happens next? Hindi nakatira na po kami sa Cavite po to. Tapos yung kapitbahay lang namin parang born again Christian, napakamabait. Although nagre-rent lang din sila po, kinupkup nila kami. Tapos si mama, nagtatrabaho si mama sa kanila, yung parang sweldo ni mama, yun na yung parang na kami nakatira, kumakain. Yung parang konsuelo ni mama, Opo. mo na dahil dito kami kumakain, magsisilbi And ako. then umabot pa po yun ng 1 buwan siguro kung hindi ako nagkakamali. And then after that, yung si mama, madaling araw pa, sumasama siya sa palengke po. Sa palengke, tumutulong siya doon. And then may time nag-aaway yung nanay tapos yung anak na yun yung tumutulong. Nagbabayad ng upa tapos doon siyang nagpo-provide ng lahat. And then narinig ko yung pag-usap nila, yung usapan nila mag-ina. And then umuha yung narinig ko po kasi na sabi, nahihirapan na nga tayo, nagkup-kup pa kayo. Bakit kayo? So parang nailang po ako nun. Kasi kahit During po, that time, ilang taon ka na? high school na po ako nun, nung mga 13 years old po. First year, high school. So yun na po. And then, sinabi ko kay mama, sabi ko, mama, kinento ko sa kanya. Tapos parang ayoko din eh. Kasi parang may mga doon, yung mga anak, parang ganyan. Ayoko din parang nag-aaway-away na sila. So yun na nga, nag-decide na si mama. Umuwi na naman kami ng Las Piñas. Parang may born again na naman din po doon na Christian, born again, na may kumukup din sa amin, na parang ka-church lang po. Tapos yung parang yung bahay nga, parang recruiter na, parang agency. Katulong. Oo. Tapos ang akala nila si Kulay, mag-a-apply na katulong. Sabi, bata-bata niyan, hindi pwede. Yung pala si mama. Oo. Then? Ayun po. Tapos, nag-apply siya ng yung may-ari ng ABS-CBN po.
Ng mga Lopezes? Yes, Aha. kamag-anak po ng Lopez. So, parang trinato siya ng kamag-anak. Kasi si mama kasi mukhang mayaman. Hindi siya makakatulong. Hindi siya makakatulong. Hindi siya makakatulong. Oo. So, pupunta po kami. Tapos, ang bait po ng may-ari. So, tapos si mama, umalis na siya kasi nagkasakit na din po. Parang ayaw niya na din doon. Kasi parang nagseselos na yung mga mayordoma. Kasi 'di ba, siya na lang din ang nag-adjust. So one time nagba-barbecue si mama, 'di ba? Parang nagba-barbecue yun si mama. And then may Bombay. Sabi pinautang si mama. Okay. Tapos umutang si mama. Kasagsagan yon during that time na grabe yung, kumbaga, boom na boom ang mga Bombay, di ba? Opo. Talamak ang mga Bombay kung saan-saan. Opo. Yung papautangin ka muna ng banig, tapos Banig. Opo. kuha, tapos pag ma-fully paid mo ang banig, pera na naman, di ba? May panig na siya, may pera pa. Okay. Ganun yung ano niya po. And then nangutang na siya hanggang parang nag-barbecue siya po. Sa isang araw, 500 yung na ano niya. Parang ang laki nun that time. Oo. Tapos, meron naman sa site, sinabi, gusto mo ba na ikaw na lang mag-manage ang kalenderya namin? So, doon parang nag-boom hanggang nakapagtapos si Kulay sa, yun, nag-boom na po sa kalenderya. Nakarent na si mama ng... Nakaya ng mag-isa ni mama mo na. Opo, 3,500, which is before, Malaki yan. Opo, malaki na. Up and down na. Parang okay na talaga siya. Opo. So, that's the beginning of kaya natin to, ma. Kahit wala na si Papa. Opo. Parang ganon. Ganon. Oo. Nag-trust sa kanya yung teacher. Alam mo, one thing about, naniniwala talaga ako, Kulay, no? One thing about na, kahit ano man ang sabihin ng ibang tao, sa personalidad na nakikita nila sa inyo, Opo. sa'yo, pero if you have that genuine heart, if your intention is pure, God will always make way for a better path for you. Opo. Totoo yan. Totoo. Merong ibang tao na magiging instrumento talaga. totoo. Yes. Hindi naman bilisan, hindi naman abrupt, pero minsan masasabi mo talaga na parang ang galing-galing ni God, di ba? Na, di ba? Ang hirap-hirap ng buhay, pero bakit nahanapan to ng paraan? Ang hirap-hirap, may problema, pero bakit nasusolusyonan? Opo, pero before pa pala nun, yung di ba nag-barbecue Dami si naman na mama. problema. Ang dami kong problema. Mm-mm. Yung nag-aaral pa pala ako, di ba lumipat kami sa Las Piñas. Aha, from Cavite to Las Las Piñas. Piñas. Di ba parang sinabi ko po sa inyo yung parang katulong. Aha. Nag-stay ako doon, si mama na masukan, kala Madam Lopez. Aha. Naging born again Christian po ako, and then nagba-Bible study ako every Saturday. Okay. That was opo. Before. Opo. And then meron din, hindi ko alam bakit ang daming kontrabida sa buhay ko. Alam mo nun that time, pupunta ako ng sinasabi na nila kasi mataas po yung grado ko. Lahat parang scholar po kami. Binibigyan ng allowance. May allowances. Opo, binibigyan. Tapos ako, hindi pa daw ako pwede kasi nga daw bago lang. So, Aha. 1 year na si Kulay doon. Hindi pa talaga regular scholar si Kulay. Parang allowance lang na Aha. 40 pesos. Parang pro-B pa lang, probationary lang. Kung eto ba, itutuloy ba natin itong maging scholar or hindi? Parang ganon. Opo. Then what happened? And then yun na nga po, binibigyan ako ng allowances. Tapos may time na yun, December na po. So yun ang akala ko, ine-expect ko na talaga sasama ko sa field trip. Kasi every time may December, may gathering, may field trip po talaga sila, pang mayaman sa Enchanted Kingdom. Ay. Oo, tapos ako yung parang nagkukwento sila, feeling ko ang saya-saya. Yung sabi sa Rio Grande, ganyan, yung spasyalan. Tapos po, and then nag-December na, birthday ko po, December 16. So, yun na yun. Simula talaga ng opo, ang ginaldo. Tapos sabi ko, baka sabi nung parang close friend ko, sumama ka na kasi baka magiging scholar ka na. Eto na, kasi 1 year ka na. More than 1 year ka na, magiging scholar ka na. So, sabi ko, baka hindi. Kasi parang ayaw ni Teacher Maricel. Yung pangalan niya, Teacher Maricel. Opo. Tapos yun, mayaman talaga po siya. Isa siya sa may-ari ng Super Perry po. Okay. Opo, yun po yung nagbibigay ng allowances sa amin. Tapos lahat po sila, naka-prepared na po sila sa pan,
ang ganda na po. Ako naman may backpack. Mm. Sabi ko, nakakaya, baka hindi ako isama. Napaka-matured ko mag-isip. Napakawais, no? Oo, sa isip ko, okay na lang din kasi hindi naman halata kasi Bible study. Baka sabihin, nag-Bible study ulit. Pero totoo, wala. Ang akala kasi ng friend ko, nasasama ako. Isasama ako. Kasi Isasama ka? Opo. So yun na nga po, lahat sila may bago doon, 2. 2 baguhan sinama. Ako po, hindi ako sinama. So parang nahiya ako sa sarili ko. Yung parang pinagsisiksikan ko yung sarili ko. No, tinatanong ko sarili ko, bakit? Tapos sabi, narinig ko pa yung anak. Sabi, Mami, bakit hindi mo sama si ganto, si Kolay? Tapos sabi naman niya, si Ella ba? Tapos sabi nung hindi pwede kasi hindi siya hindi ko alam, baka ayaw. Kasi yung anak, baka pinipili niya, may gusto ganyan. Kasi mayaman sila po. Pero si Kolay kasi boyish. Walang pakialam malandi. Opo. Tapos yun, naglakad ako. Yung alam mo yun, walang katao-tao or meron ba. Tapos naglalakad ako ganyan, pumapatak yung luha ko. Tapos yung hangin, dumadampi sa mukha ko po. Yung parang naawa ko sa sarili ko. Parang sinasabi mo sa sarili mo na you don't deserve this. Ang dami nang nangyari sa buhay ko. Ba't hanggang ngayon ganito pa rin? Tapos ang sakit kasi birthday ko po yun. Okay. Opo, birthday ko that time. Tapos umiiyak ako. Tapos nakita ko yung kapatid ko. Binigyan ako ng 20 pamasahe. Tapos nakita ko yung kapatid ko. Sabi nga, "Hoy, May man tawag. Kahit ate, May lang." Tapos sabi ko, "Uy, bakit ka nandito?" Parang naibsan na sumaya ako kasi nakita ko yung kapatid ko. Sabi nga, "Bakit ka? Bakit ka umiiyak?" Sabi ko, nung kininto ko sa kanya. Sabi ko, nung hindi ako sinama, umiyak ako, humagulgol ako. Tapos ang sabi ng kapatid ko sa akin, makahuya mang kompo. Pes, umiyak ako. Sabi ko, minsan ganyan talaga yung mga kapatid natin. Bumalik yung ko. Tapos sabi ko, halika nung bili tayo Coke. Kasi dati yung Coke magkano lang. Tapos may biscuit ka pa. Eto, of all the trials, of all the napagdaanan ni Kolay sa Zamboanga, pumunta ng Maynila, napadpad ng Cavite, napunta ng Las Piñas, may time ba na sinabi ng isang Kolay na parang tama na, parang pagod na ako? May time ba na ganon? At ano yung naging hugot mo to keep on holding on? Na kaya natin to. Opo. May time na gusto ko na sumuko. Nakatapat ako sa salamin. Tinatanong ko yung sarili ko. Sabi ko, ganito na lang ba buhay namin? Palagi naman, hindi naman ako masamang tao. Bakit parang ang hirap ng swerte sa amin? Tapos sabi ko, bakit? Anong kasalanan namin? Yung parang ginagano ko, tinatanong ko. Tapos, pumapatak talaga yung luha ko. Pero yun na nga po. Tinanong ko, hindi niya sinagot. Pero, may mga araw na sagot niya. Kahit hindi man tanungin natin ng Diyos, hindi niya directly masasagot yan. Pero slowly but surely nararamdaman mo po. Sabi nila na binibigay daw sa atin ni God ang ganyang kahirap na sitwasyon. Binibigay daw ng Panginoon sa mga strongest soldier niya ang mga mahihirap na sitwasyon. Para pagdating ng araw na kung kaya mo na, handa ka na talagang gawin lahat because ay napagdaanan ko to. Naging matatag at matapang ako because of the situation that I've experienced from the past. Opo. Then, bakit bumalik dito si Kolay sa Zamboanga? Ang hirap na kasi po doon. Ginipit na din kami. Mahirap din talaga sa Maynila, di ba? Okay lang pagpupunta at magbakasyon. Parang may love life si mother. Okay. Nagka-love life. Ibang problema na naman. Problema na naman. Kung dati problema sa pamilya. Dati pamilya sa pamilya. Ngayon, problema naman sa love life. So, Mama. pumunta dito sa Zamboanga City. Sabi ko, tumakas na tayo. Oo. Diyan. So, nakauwi na po kami. So, dito na. And for good na si Kolay. Opo. As of now, maging masaya sa present, di ba? Sabi nila, wag daw mag-isip kung ano yung bukas. Minsan, mas magandang mag-isip kung ano ngayon at maging masaya kung anong meron ngayon. Di ba? Pero, dapat isipin mo ang bukas. At some point, di ba? At some point,
Kasi minsan din daw, pag sabi nila na, ay pag panay ka na sobrang advance mong mag-isip, hindi mo na nakikita ang beauty at value na kung anong meron ka ngayon. Dapat siguro maging balance, no? Opo. Balance ng maging masaya kung anong meron ngayon. Tapos pag-iisipan kung ano yung mga darating, kasi minsan kung ano ka meron ngayon, yun ang nagiging resulta kung ano yung magiging bukas natin. Yes po. Okay. Babalik ko natin sa Talk to Chico. Marami pa pong kwento na ating malalaman tungkol syempre sa buhay ni Kolay. Dito pa rin po yan kasama si Pilio Chico. This is Talk to Chico. Mga barkada, Pilio Chico po, samahan niyo akong tunghayan ang iba't ibang storya ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento sa Talk to Chico every Monday. Barkada, pag-usapan natin ang mga kwentong katatawanan, pwede ring kulitan, pwede ring drama. Sinong dapat tawagan? Call me Mary, 9 p.m. every Tuesday. Tara na, bisitahin ang iba't ibang mga lugar sa Miko Mags every Wednesday, 9 p.m. We're rolling down Rockadon Avenue where the stories and the dreams come true. Anong araw na? Friday night na! Nako barkada, abangan ang mas pinaganda at mas pinabonggang Friday Night. 9 p.m. to 12 midnight. Ang Friday Night Barkada, only here at Barkadahan Avenue. And we're back po sa Talk to Chico. Kasama ko pa rin po ang nag-iisang sinasabi nilang the most controversial na vlogger, na content creator sa Zamboanga City. But bago natin puntahan kung bakit ba at ano bang nangyari, eto muna. 'Di ba, may mga tao kasi, Kolay, na ayaw nilang malaman kung ano yung nakaraan nila. And bakit ang isang Kolay very open book of sharing what happened from the past. Kasi minsan masasabi nila, ay, baka nag-iinarte yan, ay, baka kukuha lang yan ng simpatya. So, bakit ganun ka-open when in terms of your past? Kasi po, yun na nga po, naranasan ko. And then ako, yung gusto ko makita, malarawan sa iba na hindi kawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa po. Kaya gusto ko maging boses ako ng mga kabataan. Kasi yung iba kasi na-underestimate. Kasi porket ganito yung bata, walang mga gulang, walang pera. Hindi binigyan ng privilege of going to school. Yes po. Hindi binigyan ng pagkakataon na nakokompleto ang kain sa isang araw, 'di ba? It doesn't mean na wala ka ng pag-asa, wala ka ng silbi, 'di ba? Tama. And you are one of the, ikaw yung living proof, 'di ba? That hindi hadlang talaga ang mga ganitong bagay, 'di ba? Na alam mo na mag-stop ka of kunin or abutin yung pangarap mo sa buhay. Opo. Kaya diba? Gusto ko talaga pakita sa mga bata na ine-explain ko, may makita akong mga bata, sinasabi ko, kasi minsan dumadaan sa bahay, tumitingin sila ganyan. Tapos sabi ko, mag-aral kayo mabuti ha, inaano ko sila. Parang nakikita ko si Kolay, ayan na naman si Kolay, pagdating sa ganyan. Kasi di ba pag yung parang nangangarap ako, naglalakad ako, tapos tumitingin ako sa mga bahay. Before, di ba? Ngayon kasi pangarap ko nga kasi di ba pinapalayas kami. Tapos yun. So every time na may mga bata kang nakikita, yun po, napapaluha nga po ako kasi parang meron din bata doon na kasi kahit si Kolay, kahit yung parang wala din talaga po, 'di ba? Yung parang kahit wala na si Kolay, walang-wala. Hindi ako api. Kahit sobrang api na po ako, yung mukha ko naka-tiger look yan. Yung parang laban pa din kahit... Laban tayo, kahit, diba? Opo, pinapalayas ako, tinatago pa yung tsinelas ko, di ba? Yung mga tsinelas, kahit dalaga na, tinatago pa yung mga tsinelas.
Kasi nga galit sila sa akin. Mhm. Tapos hindi pwede manood ng TV kasi nga kaaway mo yung may-ari ng bahay. Bawal manood ng Oo, TV. bawal manood ng TV. Oh, Alam mo yung mga bata, 'di ba dati talaga or even siguro talaga. oh, 'di ba? Yung kasiyahan natin kasi dati wala pa naman yung mga cellphone, Wala. smartphone. And one source of entertainment talaga dati is kundi radyo, TV naman, 'di ba? Opo. Tapos pinagdamot pa talaga, Oh, ayaw pang nukere kung tigo man dami na TV. Opo, no kere. Mm-mm. Tapos kung pupunta ka doon, pag galit sa'yo yung anak ng may-ari, papalitan yung channel na pinapanood mo, kaya papatayin. Eto, if you're given the chance to talk to the younger Kolay Opo. with all the kung anong meron ka ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Sobrang proud ako sa kanya. Na kaya niya po. Sobra. Kasi, di ba, iyakin talaga si Kolay pero matapang Alam mo, po. taliwas. Alam mo, totoo lang, to be honest po talaga, taliwas po siya sa na-expect kong interview. Totoo. Akala ko nga talaga yung magmumura ka dito, galit na galit. Pero, grabe, you know, thank you for trusting me na kahit sa isang tawag lang, Yes. umuo ka and nakita ko yung ibang side ng pagiging Kolay. Opo. Dapat niyo po malaman. So, pag ano pang sabihin mo for the younger Kolay? I-enjoy mo lang. Kasi hindi wakas ng buhay kung anong pinagdadaanan niya na kung gaano man kahirap. Enjoy mo lang kasi may kaginhawaan lahat. Sabi nila, in every tunnel, there's always a light Light. after it. Di ba? Now, eto na. Let's talk about what happened. Opo. Okay. Ano ba talaga ang nangyari during that time? And I remember, nakita kitang sinabi mo sa akin, Bes, uwi na ako. Sabi ko, wag mo na, Bes. Kasi, Opa. so, ano ba talaga ang nangyari? During content creator, 100 content, top 100 content creator nights. So, yung nangyari na yon, una-una po kasi, pumunta si Kolay doon kasi naging top 100 ako doon. Oh, kasali ka sa Kasali top 100. po ako sa top 100 and then may mga grupo si Kolay. Mhm. So, ang grupo ni Kolay, yung Team Poreso, no. Opo, okay. Opo, pumunta talaga doon si Kolay. Ang in-after ko doon is supportahan. Kasi ang ganda ng stage, Suportahan ang event. ang event, Oh. and then supportahan yung kagrupo ko. Kasi excited ako ma-witness Mhm. yung kagandahan ng stage kasi pupunta kami sa mga barangays lang, sumasayaw. So yun, first time nilang sumayaw sa hotel. Yun talaga yung ano ko. And then, yun na nga, respeto kay Mother Shelo kasi inimbita niya talaga ako doon. Mhm. Opo. So yun ang ano. Mhm. So, bakit humantong sa ganito? Yung in-extend nila yung ano, yung may pina-preform sila na twice. Aha. Opo. So, na-extend. And then sabi, bakit ang tagal ng team ko magsumayaw? Aha, okay. Oo. Oo, kasi kailangan ng tapusin yon, tapos kasi awarding during that time. Opo. Oo. Pina-extend nila. Mhm. So, Then sinabi ko na din, yung mga tao gutom na. mhm. Kasi magte-10 na, hindi pa Kumakain. kumakain. Mm. Tapos yung iba doon, lunchtime, wala. Lunchtime pa nandun, mga 1. Hindi nga nag-lunch. First time nila sa hotel. Ah, okay. Opo, parang ang ano talaga ng opportunity nila. Inano talaga nila. Ah, okay. So, Privilege. technically, you are talking not just because you are Kolay, Yes, but you are talking because of behalf of them. on behalf of them, Opo, no? yes. You are talking na kasi ito hindi naman nila kayang magsalita. So ito kaya ni Kolay na magsalita. So you are talking para sa kanila. Sa kanila po. Oo. Opo, yun nangyari. Mhm. And then, sinabi ko na kay Mother Shelo na out na ako, pati sa inyo po nagpaalam na ako. Kasi sabi ko, Besh, alis na ako ha, kasi tapos yun nakita ko, nanonood na lang ako sa live. Mhm. Napansin ko, iba na to. Ba't puro sa kanila yung Yung mga awards. awards? Mhm. Mhm. Tapos parang ilan na yung mga awards ng ano. Sabi ko, bakit parang walang ano, parang ang setup doon is parang with
audience lang yung mga team. Mm-mm. Tapos na-disappoint talaga po ako that night. Na-disappoint Opo, ka. disappoint talaga ako. Mm-mm. And then, Pero during that time, yung na-observe mo, that was sa live na. Sa live na kasi umuwi ka na doon, di ba? During uwi that na time. po ako. And di ba umuwi ka parang mga 11 plus na din? Ganyan. Di ba? 11 plus Oo, na. 11 plus na din. On the middle pa ng awarding yon, yung 11 plus. Sila na nag-awards. Nagulat ako, akala ko mga appreciation lang na sila ang best na. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, Pero ito ba, may mga haka-haka kasi sa Facebook that, ay, kaya yan nagpuputak-putak kasi baka gusto niya ng may sariling award. Gusto mo ba magkaroon ng sariling award during that night? no. Hindi po. Kaya nga po ako nandun, sinusupport. To support. Okay. That's one thing clear, no? That's to stop the yung chika na ay baka nagpuputak-putak yan is for the clout kasi baka gusto niya ng award during that time. Hindi Pero po, technically andun ka to support your Team Poreso no. Team Poreso no kasi first time lang sumayaw sa hotel. Opo. Okay. Yun. So ang hugot ng paglabas ng galit ng isang Kulay sa SOCMED, it's not only because of you, but because of el mga sentido del potro. Precisely po. Yun na po. Tapos yung sa pagkain po, anong oras na? Yung iba hindi nag-lunch. And then walang sapat na pera po. So kaya pumunta lang doon just to attend. Yes. Tapos nag-ano pa ng makeup. Okay na yun, given na yun given kasi na. excited sila eh. Tapos yung ano na kasi sa akin doon, yung iba kasi early pa, 1 or 2 ganyan kasi may photoshoot sila for Christmas Christmas ID na Opo, mga 3 kaya nga late na yung tapos yung nakita ko sila nakaupo na doon, plated na yung pagkain nila. sa long table, mga sponsor and sila. While ang mga content creators, include po ako doon, hindi naman ako kasi pumipila sila. Kaya sinabi ko kay Mother Shelo, sana pinalagay mo na lang dito. Pero may sinabi ang isang vlogger na nag-answer nagbigay ng kanyang opinion during that time. It's that bakit andun kami, talya kami 11, Bakel, bakit hindi mo kami nilapitan? Okay. Ang ganda po ng tanong niyo po. Ako yung tao na may delikadesa. Okay? Sino ako para manira ng event na yun? Okay. Pinagtapos ko po yun. Kasi baka sabi ko, baka hindi pa tapos kaya wala yung mga kagrupo ko. So, pati hindi pa nga. Natapos yung event, saka ako nag-react. Diba? So, itinapos mo lang muna. Itinapos ko po. So, have you ever tried to reach them out na through text, through message? I believe may GC kayo. May GC. Have you ever tried to, bakit nagkakagan? Hindi po. Sina? Hindi. Kasi hindi ko sila iisa-isahin. Gusto ko. As a whole. Nung time na yung nagalit ako, gusto ko ilabas talaga. Hindi, yun nga ang sinabi ko, hindi ako sugar-coated. Na kung makita nila yung ganito, akala nila hindi ko sila papalagan. Sinabi ko na sa kanila, na ayusin nyo yung event. Bakit yan? Walang pagkain. Tapos yung iba, in-scooping pa. Ang daming sponsors po doon. Mga politicians, tapos yung mga friend ko pa. So yun po. So nilabas ko talaga. Kasi napanood ko yung first labas early in the morning pagkagising ko. Uy, si Madam Kulay naglabas ng sentido. Yes. So right after that, what happened? When that particular video posted sa SOCMED, grabing umulan talaga, even to the point na mainstream media kayo sa mga radio stations dito sa Zamboanga. In-interview po kami. And eto ang nakakaloka, may mga post na ay baka ito for the clout lang. 'Di ba? May mga ganun, 'di ba? Ay baka ito para lang haba, para dadami lang ang followers. So anong masasabi mo with that? Actually, hindi ko naman kailangan ng madaming followers. Hindi po. Yung gusto mo lang talaga is totoo ka lang on your part. As of now, kumusta ka after the parang boomerang na
from the deep. Parang kayo ang pinapanood di ba? Kayo ang pinapanood sa SOC. Parang natabunan na nga ang pagpunta dito ni BBM sa Zamboanga dahil sa inyong dalawa. Yun nga Oo. sabi. Hindi daw nila alam na nandito yung dahil yun ang Dahil sa inyong dalawa. But anyways, eto, ano ba talaga ang main objective aside from gustong tumulong? Diba? I mean, eto, I rephrase my question. Diba the main objective natin when we talk about SOCMED and creating a content, it's to una, to entertain people, diba? Yes, Yung mga ganon. May mga tao kasi nagsasabi na, tingnan mo sila ngayon, sila lang tanpelyahan pa. So, what's your stand on that? Actually, kaya nga nandito si Kolay kasi ang matagal na. Naglalaban kasi ni Kolay. Ayaw ni Kolay na inaapi yung parang nalalamangan yung iba. Ayaw ni Kolay. Kaya yung parang pinapakita ko na nandito ako sa likod niyo. Okay. Ako yung ate nyo na Ako yung magiging ate nyo na kung hindi man kayo pwedeng makapagsalita, kung ano yung Ako sa yung loob boses nyo, nyo. ikaw yung magiging pati ayoko ganun. Gusto ko yung kahit anong laki ng tao, pantay yung kasi pares lang na tao. Yun po yun. Pati yung sa akin, di ba naggumawa na ako ng video? So nag na talaga ako. Pinoise out ko doon lahat. Kasi di ba dapat hindi ka na pwede mag-award sa sarili mo kasi ikaw ang nag-create ng event. Di ba? Technically, ganun yun. Ikaw ang di ba? Ikaw nag-organize ng event. Tapos to the extent nakita ko nandoon meron sila best of reality pa. Yung eto na yung pumuputak na nga, eto na yung katunggali ko no na sinasabi nga na may best ano tawag doon? Anong award niya doon? I forgot. Real talk. Real talk. Paanong naging real talk yung content niya? Anong criteria nila? Anong basis nila? Paano? 'Di ba? Kasi minsan actually before that happening, meron talaga din akong nakausap na isang event organizer, matagal na sa industriya. Yun din yung mga tanong ano ba yung criteria ng pagkakaroon ng ganyan or baka may lapses ba? Eto, Kolay, straight to the point. May pag-asa pa bang maging okay kayo ni Marie Torres? Alam niyo po, si Kolay, di ba? Mabait si Kolay, mabuti. Pero, yun nga, palaban lang. Walang inaatrasan kahit malaki na tao yan. Never. Alam po yan ng tito ko, lahat, pamilya ko, alam nila yan. So, may pag-asa may pag-asa kung marunong kang tumanggap ng kamalian mo. Hindi kawalan ng respeto sa sarili, ang pagtanggap mo o magpakumbaba ka, yun lang ang hinihiling ni Kolay. Hindi yung ini-insist mo na alam mo na nga may mali. Kahit doon na nga sa grupo niya, sinabi na may mali. Nag-sorry kay Kolay. Kahit may mali din si Kolay. So technically, may mga members din ng organizing committee na nag-message sa'yo. Okay. So, hindi pala lahat sila nagalit on anong ginawa mo. Kasi merong iba sa kanila, minessage ka directly and understand nalaman nila yung side mo. Opo. Okay. Pero nagtampo yung isa. Tinuturing niya daw ako bagong kaibigan. Tapos sabi niya, bakit naman ganun? Pero ganun lang. Pero malambing, malumanay. Kasi palagan pa din ni Kolay kasi, diba? Sabi ko, sinabi ko na nga sa inyo, ba't nyo hinayaan? Akala nila kasi nagbabanta lang ako. So, yun na nga. Akala hindi kayang gawin, pero kinayang gawin. Yes. Or makakaya talaga parating gawin. Yes. Kaya. I love your fighting spirit. But now, your message, Kolay, sa ating mga content creators, no, ng Zamboanga City na nadamay sa ganitong usapin na sila lang content creator tanpelyahan. Anong masasabi mo? Opo. Hindi ko naman din kasi kasalanan kung hindi ako nakikipag-away dahil sa sarili ko. Po ako dito para maitama yung pagkakamali. And then bilang boses ng mga kagrupo ko na mga small
content creators. Creators. Opo. Dapat tayo yung mag-lift up sa kanila, mag-encourage sa kanila. Mhm. Hindi po tayo yung parang spotlight sa atin, sila audience lang. No, establish ka na eh. Mhm. Dapat iba naman, wag na ikaw, wala ka nang dapat patunayan. Are you still open with the organization to be part of the organization Nang ano po? ng Zamboanga Content Creators? Ako po? Apo. Despite of what happened, if everything ba ma-fix, if everything ba are you still open joining the group again as part of the family? Well, in fact, same naman yung pinaglalaban natin, same naman ang Apo. pinaglalaban na meron tayong, 'di ba? It's a content creator, we need to unify our content creator. So ano yung masasabi mo doon? Ayoko po hindi ko naman sinasabi na sinasara ko. Apo. Pero kahit hindi na din ako kabilang doon, parang goods lang kami, friendship is still there. Opo, yun Walang lang po. personalan. Wala na, Yung- pati, Well, to cut the long story, yes. ang pinaka bottom line dito is that si Kulay galit lang sa nangyari or sa sitwasyon na Yes, sir. nangyari during that time. yeah. Pero when in terms of amistad na co-content creators, regardless of organizer ka, regardless of bago ka or daan to content creator, andun pa rin yung amistad and friendship mo. And you are still willing to open pa rin sa lahat ng bagay si Kulay. Open po ako, Mhm. pero ayoko po yung makipagplastikan po. Kasi ayoko may maririnig na sinasabi na pati yan, mahirap na din kasi ibalik kung ano yung ano. Kasi nandyan yung parang lamangan, ayoko na po. Okay. Pero, friendship lang yung mga iba. Pero continue pa rin ang Kulay sa kanyang vlogging, sa kanyang pagko-content create. Continue pa rin Kunting ba? alam po ang palaban na Kulay. Alam po ng lahat yan. Kasi si Kulay po, mapagmahal siya sa pamilya. Tapos, hindi lang sa pamilya, pati yung mga kapwa na parang kapos sa yaman, salat sa yaman, ganyan. Ayoko po minamaliit eh. Na kahit ako nga po, meron nga din po na sinabi, bakit daw ako nandun sa grupo ng mga ganyan? Yun, pinaglalaban ko sila. Hindi porket meron ako, hindi na pwede hindi ako mabilang sa kanila. Parehas kami. Pati hindi plastikan dito. Ayoko yung pataasan, ganyan. Now, your message to Mother Shelo, as siya and Miss Zamboanga Guide, na sila yung naging, kumbaga, sila yung nag-spearhead of that event. Opo. Sa kanila, okay naman po kami. Nag-video call po kami ni Mother Shelo and then ni Buddy, ni Ate Buddy. Muntik ko nga awayin kanina. Akala ko ako yung tinira eh. Sabi ko, sure ka na? Papalagan na ba kita? Tapos yun, my God. Pero sinabi ko sa kanya, malaki ang respeto ko sa'yo. Pero wag mong alisin yun. Kasi hindi ako, hindi Tagabaraha. hindi yun tampalaga kalde boka-boka lang. Yun, sabi niya sa akin, alam kong mabuti kang tao, na marami daw nagsasabi na may magandang puso nga daw ako. Yun nga, parang sabi niya, pwede daw siya gumitna na lang daw. Yun nga, sabi niya sa akin. Si Mother Shelo naman. Si Mother Shelo din, ang bait din. Kahit gano'n Kasi- ang ginawa ko, yun ang Kasi nakikita ko. genuinely talaga, Mother Shelo really wanted to have a unity with the Kwan because yan ang gusto ni Dora. Diba? Yan yung gusto din talaga ni Dora and happens to be our common friend and may his soul rest in peace. So your message to Mami Shelo? Thank you po kasi siya daw yung nag-suggest na masali ako sa top 100 po. Na sinabi din ni Marie Torres na I am not deserving to be part of yan. Tapos sinabi nga ni Mother Shelo na anong tawag niya? Sinabi ko sa kanya yung sinabi ni Marie Torres. Ang sabi sa akin ni Mother Shelo, yes, totoo, pinaglaban kita. Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, syempre, yung grupo mo nandyan, ano ba naman yung delikadesa nila? Syempre, yung leader dapat nandoon daw. So, yun po. Nagpapasalamat ako sa kanya. And then, sorry din kasi, di ba,
Yan ang gusto ko marinig. Alam naman din nila na... Ay, ito yun sa mga talk, matapang ka nga naman talaga, no? Not everybody kayang mag-sorry, 'di ba? Yes. Pero ikaw yung kahit Kayo inamin, other Shelo, ha? Not to make it clear, ha? Baka maging may assuming dito, ha? Hindi, pwede kong kasi yung Mother Shelo, di ba? Kung yung Mother Shelo, especially the head organizer as a whole. My body. Kasi, Di ba? Di ba ang sarap pakinggan pa lang yes gano'n? po. Yun nga, magpakumbaba lang. Bakit ang hirap? Di ba? Bakit ang hirap magpakumbaba? Tanggapin yung mali. Yun lang yun eh. Alam niya yan sa sarili niya na mali. Kasi kahit nga si Mother Shelo, tinanggap niya yung pagkakamali niya. So, kaya tinanggap din ni Kolay na bakit nagawa ni Kolay yun. Kaya sabi nga, normal na yan. Kasi alam niya si Kolay eh. Sino bang hindi tinira ni Kolay? Kahit nga malaking tao, tinitira ni Kolay. Oo nga eh. No? But anyways, thank you very much, Kolay, for giving us this opportunity dito sa Barkadahan Channel. Na grabe yung maraming, I'm sure na marami kang natsambahan siguro na wala kang engagement today. And maraming salamat for being part of my pilot episode. Kasi nga, December, kaka-launch lang. Ngayong December, ngayon pong araw na ito, ang first episode ko together with you. So maraming salamat. Last na, kumpletuhin na lang. Si Kolay ay blank. Si Kolay ay mabait talaga. Pero, wag lang tayong hamunin. Kasi wala akong uurungan, wala akong aatrasan. So, Opo. thank you very much, Kolay, and Welcome. it's my pleasure for having you sa program. Once again po sa mga barkada ho natin, muli po isa na naman pong storya ng ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento ang ating napakinggan at ating natunghayan. Once again, maraming salamat po. See you next Monday dito pa rin po sa Talk to Chico here at Barkadahan Channel. Good evening everyone at Amping Pirmamente. Bye-bye!